What's up mga chong? This is Kenji ng Manix Farm. And today nga, syempre, kasama ko si... Duday ng Manix Farm! And yun nga, syempre, bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at i-click yung ating notification bell para updated kayo sa mga ginagawa nating video. So, ngayong araw nga is, may gusto na naman akong itanong kay Duday. Konting katanungan lang naman. Ang gusto kong malaman para... Ano naman yun, no? Grabe ka naman. Basta itong mga tanong na to is connected to sa nararamdaman mo. Sa emosyon mo. Nararamdaman ko. Masaya, syempre, di ba? Masaya. Bakit ka nga ba masaya? Yun kasi yung gusto ko malaman. Siyempre. Pero eto na nga. So, si Duday kasi guys, kung napapanood nyo yung mga latest upload ni Sandra sa kanyang YouTube channel, talaga namang grabe. Talagang feel ko, talagang in love ka na talaga ngayon. Anong in love? Di ako in love, no? Self-love ako. Totoo ba? Ganon. Eh, ba't Self-love. parang- Kaya masaya ako, syempre. Wala na ako sa mga past, nakapag-heal na ako, di ba? So, ibig mo sabihin, kumbaga, parang naka-move on ka na talaga. Yes. So, eto na nga. May tanong lang naman ako sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, direct to the point. Tatanungin kita na kung ano ang ginagamit mong shampoo. De, joke lang. Hindi, eto na nga, seryoso. May tanong lang naman ako sa'yo, pero sana masagot mo. Pero kung di mo naman sasagutin, okay lang naman din. Wala namang problema sa akin. Ang tanong ko lang naman ay, si Duday ba ngayon ay unti-unti na ba talagang lumalambot ang puso? Or parang nagiging babae na ba talaga? Sa ngayon, wala pa eh. Hindi pa talaga. Parang go with the flow lang, pero pusong lalaki pa rin to. Yun pa rin talaga. Matigas pa rin talaga ang puso mo? Ganon? Ganon Hindi ba? naman sa matigas. Pero ako pa rin to, yung kumbaga kung ano ako, ito Yung pa Duday rin. na kilala nila? Oo. Okay, hindi nagbabago. Yes. Pero pansin ko lang din kasi na parang, alam mo yon, napapangiti ka na, ganyan. Ano ba yun? Genuine ba yun? Or normal bang reaksyon ng puso mo kaya ka napapangiti? Ganyan, tuwing nakikita mo si Steven or for example, may mga ginagawa kayong mga activities, ganyan. Normal ba na napapangiti ka lang? Bakit? Bakit ka napapangiti? Siyempre, normal lang yun, no? O bakit ka nga ba napapangiti? Kasi nga, siyempre, hindi, para sa akin, normal lang siya kasi, siyempre, ayun yung nararamdaman Masaya ko eh. ka, ganun. Masaya ako, no? I Tsaka thought... yung mga tao na sa paligid ko, siyempre, alam mo naman, push na push yan. Okay, Natural, mapapangiti ka talaga nang di mo alam. Akala ko naman kasi kaya ka napapangiti is kinikilig ka sa taong nakakasama mo araw-araw. Ganon. Ikilig, ito ako ikiligin. Hindi, kinikilig ako sa sarili ko, ganun. Paano? Kaya pala one time nakita ko yung upload mo sa TikTok, parang sumasayaw ka mag-isa, kalaban mo kasi sarili kaya ko mo, naman ganon. mag-isa. Di ko naman kailangan ng mga Partner? partner na yan. Oo, ano ka ba? Grabe ko naman. Pero, tatanungin kita, eto na lang. Ang tanong ko naman sa'yo ay, nakita ko kasi talaga, napanood ko talaga yung vlog nyo ni Ate Sandra mo na parang nalunod si Kevin nang dahil sa pagsagip sa'yo. Hindi ka ba talaga marunong maglangoy or nagpapanggap ka lang na hindi ka marunong para sagipin ka talaga Hindi ni Kevin? talaga ako marunong lumangoy. Sinabi ko na yan, pero pilit sila ng pilit. Eh di ayun, dahil sinagip niya ako, siya tuloy yung napahamak, di ba? So kaya ang ginawa mo, nakonsensya ka siguro, tama Siyempre, ba? kahit sino naman Sabagay. makukonsensya. May konsensya ka pa pala? Niligtas niya ako, tapos siya yung napahamak. Alam mo inarte pa ako doon, maging masama pa ako. Siyempre, nakonsensya ako, naawa talaga ako kay Steven nung nahulunod siya sa pool. Kaya pala, nung nakita mo na wala nang mali si Kevin, ang ginawa mo yung bagay na napanood mo sa online kung paano mag-CPR. Oo, siyempre. Alangan na yung alangan namang tabayaan natin doon. Sino bang marunong? Eh di kung ano yung nalalaman ko, in-apply ko na doon sa kanya, di ba? Pero tatanungin kita, kasi syempre ako, naguguluhan na rin ako eh. Or merong tanong sa isip ko, and for sure sa mga tao din, may mga tanong din sa kanila na for sure sumagi na rin sa kanila itong tanong na to. Ang tanong ko sa'yo, first time mo ba? Kasi nakita ko talaga dun nagdikit talaga yung labi niya kasi syempre, sinipr mo. Grabe naman.
nagdikit, hindi nagdikit talaga yun. Ganun talaga yung kailangan talaga hipan mo yung ano, yung bibig ng isang Pero tatanungin kita, may naging first kiss ka na ba? Wala pa eh. Wala pa. Grabe. Ibig mo sabihin ang isang duday ang naging first kiss niya yung pagsi-CPR. Syempre hindi yung first, hindi yung kiss kasi nga syempre nandun ka sa punto na gusto mong iligtas yung isang tao. Kumbaga, ang tawag doon ay ano ba to? First aid ba tawag doon or pagre-rescue, 'di ba? Yes. So syempre, pero yun ba yung unang-unang beses na may dumampi sa labi mo? Oo, unang-unang beses talaga yun. Grabe, ang swerte Kaya naman ni di ko- Kiben. Hindi ko nga ma-imagine na nagawa ko yun sa isang tao na nakaayawan ko. Oh, syempre ang angas-angas mo, Oo. 'di ba? Tapos lalaki pa 'yon, Oo. CPR mo. Kasi nga, nasa isip ko noon ay maligtas ko siya. Kasi nagip niya ako eh. Pero siya yung napahamak. So, dapat ibalik ko yung tulungan ko Gusto mo rin niya, siyang diba? sagipin pabalik. Pero nakakatuwa lang, Duday, kasi alam mo, ang bait-bait mong bata kasi syempre kung ano yung ginagawa sa isang tao, yun lang din ibabalik mo sa kanila or sa kanya, 'di ba? Oo. Kaya alam mo yun, hindi ko rin talaga masisisi si Kiben kung bakit ikaw yung napili niya, ikaw yung nagustuhan niya. At alam mo naman si Kiben, sobrang lambutin yan na tao. Eh nagulat lang din talaga ako sa mga nangyari. Sobrang bilis ng pangyayari na yung tipo na, alam mo yun, sa dami-dami ng babae or ng mga tao dito sa Manix House is ikaw pa talaga yung parang porsigido siyang ligawan. Uy, sa dami-dami magaganda dito. Gusto ko din. Ako pa talaga yung napili. Kaya nga. Mabait. Pero mali mo, siguro dala na rin siguro ng nakitaan kanya ng isang bagay or potential na wala sa ibang babae, di ba? Oo. Puro ganun nga. And siguro darating yung araw na unti-unti rin mahuhulog yung loob mo, unti-unti rin magbabago yan, di ba? Nararamdaman ko yun eh. Kasi di ba guys, ang isang tao naman na kahit gaano pa katigas yung puso ng isang tao, pag desidido ka talaga at sincere ka talaga, siguro naman ganun, pag sincere ka sa isang bagay is talagang mapapalambot mo yung kahit anong tigas ng puso ng isang tao, di ba? So, siguro, isa lang may advice ko kay Kiben, ipagpatuloy niya lang yung ginagawa niya para kay Duday. At wag lang siyang wag lang siya susuko sa mga ginagawa niya kay Duday. Kasi nga syempre, matigas si Duday, ano. Tigas-tigas niya, angas-angas yan, di ba? Pero ang tanong ko, meron bang chance si Kiben para sa'yo kung talagang seryoso siya at kung talagang gagawin niya yung best niya, ipapakita niya sa'yo na sincere siya talaga sa'yo? Depende. Depende. Yan, syempre. Di ko masasabing oo, di ko masasabing hindi. Ganun. Okay. So, parang gusto mo sabihin, tignan na lang natin kung Oo, ano ang mangyayari. Syempre. Let's see, di ba? Paano mo sa una lang na naman yan, Magaling, no? Oo. Tapos aalis na naman, di ba? Iiwan ka na Mahirap naman, kasi tas magsalita ng kumbaga parang ang mangyayari, pagkatapos umalis dito, iiwan ka, tapos malalaman mo pala, may iba palang partner. Diba? Sakit Yun. nun. Sa bagay. Hindi ko rin masisisi si Duday, guys, kung bakit ganyan yung nararamdaman niya emosyon, kung bakit ganyan yung pananaw niya sa buhay. Kasi nga, syempre, nangyari na sa kanya. Kumbaga, pinagdaanan niya na lahat. And siguro na trauma na lang din talaga siya. For sure na trauma ka sa mga nangyari. Oo Diba? naman. Kaya, Pero ngayon, okay ka na ba? Naka-move on ka na ba? okay na ako. Wala na akong ano dun sa mga Masaya ka pastel. na? Yes. Grabe. Yung fun na pass. Isa lang din naman talaga yung kailangan mo ma-achieve sa buhay. Yung happiness, yung peace of mind, and at the same time, yung career mo unti-unting gumaganda, di ba? Kaya sobrang... Focus lang sa goal. Yes, Ganun. totoo. Kaya siguro kung meron ka bang gustong sabihin sa mga laging sumusubaybay sa'yo, sa mga nag-edit sa'yo sa TikTok, sa social media, sa Facebook. Ayan guys, syempre nag-follow. nagpapasalamat ako sa mga nag-e-edit sa akin, sa mga nakakaunawa sa akin dyan, kung ano yung nararamdaman ko. Syempre, nagpapasalamat ako kasi na-appreciate ko talaga yun ano yung mga editors dyan. Syempre, kahit kami nila Kiben, na-appreciate ko kasi ang daming edit sa amin eh. Syempre bilang mga fans ko kayo, i-appreciate ko yun kasi nga, mahal nyo kaming dalawa ni Kiben. Kaya ayun, doon din isa rin yun sa way kaya sobrang nagiging masaya ako, nakakapag-heal ako kasi nakikita ko yung mga edits, yung mga support niya sa akin. Grabe. Pero nakakatawa talaga guys kasi alam niyo yun,
Si Duday kasi nakita ko talaga yan, nasubaybayan ko yan simula nung umpisa. Ang galing-galing na bata, sobrang bait na bata at the same time talagang alam mo yun, natural lang talaga siya eh. Kung ano siya sa personal, kung ano siya sa camera, parehas na parehas lang yung humor niya, the way niyang dalhin yung mga content na ginagawa niya, sumasayaw siya. Marami nga siyang talent eh. Sumasayaw, kumakanta, umaarte, nagiinarte. Grabe. Pero yun nga, sana ipagpatuloy pa rin Duday yung ginagawa niya. At isa lang ang wish ko rin pala. Kasi ako fan din talaga ako ng Duven guys. So isa lang ang wish ko. Sana may kahantong-hantong Duven na to na si Duday at si Kiben may mangyaring maganda. Hindi po magkatuluyan talaga. Pero sabi niya nga, depende pa rin talaga daw. Hindi natin siya pwedeng madaliin, 'di ba, no? Kailangan natin sumabay sa proseso, kailangan natin dumaan sa maraming mga proseso, 'di ba, para unti-unting ma-develop yung nararamdaman nila sa isa't isa. So, ayun, sa mga fan ng Duven, sa mga sumusuporta kay Duday at kay Kiven, sana patuloy nyo pa rin silang suportahan. Sana i-follow nyo sila sa kanilang social media account, sa TikTok account, Duday, and sa kanilang Facebook account, Duday din. At the same time, sa kanyang IG account, Duday din ba? Tama ba? Yes. And Duday yun. din. And syempre guys, kay Kiven din, follow nyo siya, Kiven Liano, sa kanyang TikTok, YouTube, wala pa yatang YouTube pero Instagram and Facebook, Kiven Liano guys. And yun lang, maraming salamat sa pagsuporta nyo araw-araw sa mga nanonood sa mga vlog ni Sandra Villamor. Ayan, and sana nag-enjoy kayo sa mga ginagawa naming content. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong interview, kung gusto nyo pang malaman yung mga story behind the camera, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung ating notification bell para updated kayo sa mga ginagawa naming video. Yun lang, paalam!